Good evening. Hallelujah. Praise God. Isang magandang at mabuti pong gabi sa ating lahat, sa taga-pakinig at sa nanonood ngayon sa anumang dako ng mundo. Sa gabing ito ay patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon as the Holy Spirit leads po. Kasi sinabi po ng salita ng Diyos, particularly sa book of the Gospel of Matthew chapter 24, particularly in verse 14, sinabi po doon na ang salita po ng Panginoon kailangan maihayag po, no, sa buong mundo bilang isang testimony sa buong bansa bago pa man po bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman po ito pong ginagawa natin, no, na ipalaganap po ang salita ng Panginoon. Ipaalam natin, no, kung paano tayo mamumuhay na kay Kristo Jesus. Ang pag-aralan po natin ay sa Book of Psalm number 23. Ang buong verses po niya 1 to 6. Psalm 23 was wrote by King David. So ano po ang intent ni King David, ng isang writer, no? Na ang intent po niya upang ipaalam po sa tao, no, ang totoong seguridad po kung saan po tayo magtitiwala ay iisa lang po sa Diyos po, no, sa kay Panginoong Hesus po, sa Panginoon na nag-iisa po, Diyos Ama na nasa langit. Hallelujah, praise God. No, na dapat ang tao, bagamat may mga pagsubok, may suliranin, ngunit hindi po tayo aasa sa tao, kundi sa Panginoon lang po tayo lalapit. At kung sa Diyos po tayo lalapit, ang lahat po ng ito ay masumpungan. So patuloy po tayo at mag-aral po tayo sa Psalm 23. Ayon sa Psalm 23, no, sabi dito sa verse 1, basahin ko ang verse 1, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." No, nabanggit po dito na sinasabi niya, kung saan shepherd daw niya ang Panginoon at kailanman ay hindi siya kinakapos, hindi nagkaroon ng shortness sa kanyang buhay, at kailanman ay hindi siya nawalan. Bakit nga ba binanggit dito ang shepherd? Ano ba ang shepherd? Ang shepherd po ay isang pastol po ito. No, for example po, isang nag-aalaga po ng karniro, kung saan po inaalagaan po niya ang kanyang tupa, no? So bilang isang shepherd, ano ba ang ginagawa mo sa iyong tupa? Ano ba ang araw-araw na assessment, o ano ba ang tamang pag-care mo sa iyong tupa? Hindi ba pag ikaw ay isang shepherd, hindi ba kailangan pakainin mo sila sa panahon na sa oras na nila upang kumain? Hindi ba kailangan painumin mo ang yung mga tupa sa panahon, kung may halaga kang hayop, sa panahon na nauuhaw sila? Hindi ba kailangan may tulugan siya na maayos at pakainin mo ng mga fresh na mga damo para ito ay tataba at magiging healthy? No, ganun din po ang Panginoon natin, no, si Jesus. Sinabi po sa book of John chapter 10, na i-record po sa book of John chapter 10 kung anong klaseng shepherd po ang Panginoon, na na enumerate po doon, na isulat po doon, na i-record po doon. At ganun din po ang ating Diyos sa atin. Yun po ang ginagawa niya. Nangunguna siya sa lahat ng bagay, gaya ng ginagawa ng isang literal na pastol po
sa kanyang kawan. Sa panahon po na may, for example, nawawala, hanapin po ng isang shepherd. No? Ayaw niya na may mawala. Kung 100 ang kanyang sheep, no? Ang kanyang tupa, kailangan kompleto siya sa panahon na pabalik na sa tulugan. Ganun din po ang Panginoon natin. Ayaw ng Panginoon, no? Ganun din po ang Diyos natin. Ayaw niya na mapariwara tayo. Ginakir niya tayo, inalagaan niya tayo, protection. Gusto niya after siya palagi sa welfare natin. Ganun din po, no? Sa literal. Kung sa literal po na shepherd ay ginagawa po niya sa kanyang tupa, ganun din po ang Diyos natin. Kinare po tayo, no? After siya sa welfare ng tao. Kaya naman po si King David mismo ay nasasabi niya na hindi nagkulang ang Diyos sa kanya. Kung ano man yan po na pangangailangan mo, sabihin mo man ay hindi po nagkulang. It could be financial matter, ay hindi po nagkulang pagkain, pambayad ng kuryente. Hindi po yan nagkulang sapagkat po may shepherd po tayo, ang Diyos. No? Sa verse 2 po, may sinasabi siya, He makes me lie down in green pastures. Ano pong ibig sabihin yan? Green pastures. Meaning to say, abundansya po, prosperity. Kaya totoo po ang sinabi sa Book of Lamentation, new every morning po, presko po. Ganon din po ang Diyos. Gusto ng Diyos, masasarap palagi, abundansya, prosperous po tayo. Meaning to say, walang gutom, no? Kasaganaan po ang mai-experience natin kapag ang Diyos po, no, ay nagiging shepherd natin. Kung ang Panginoon po ay siyang inuuna natin, kung Diyos po ang tinatakbuhan natin sa ating pangailangan, kung tayo po ay nagpailalim sa Panginoon. Kasi kung bilang isang shepherd, literal na pastor po, hindi ba ang gusto mo ay mapakain mo ang iyong tupa or ang sheep sa sariwa, no? Maraming damo, masasarap na pagkain ang ipakain mo sa kanya para tataba sila at healthy po. Ganon din po. At ganon din po ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung sinabi niya, He leads me. The last part ng verse 2, sabi niya, He leads me beside quiet waters. Kung sa King James Version, still waters. Ano bang meron sa still waters? Hindi siya maingay. No? Talagang sa Bisaya, palinong siya. Quiet waters, meaning to say, ang shepherd po natin na ito, no, si Jesus Christ po, peace of mind po palagi ang ating nararanasan kapag nagpailalim po tayo, kapag namumuhay po tayo ayon sa Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon. Meaning to say, sa lahat ng bagay po ay makaranas po tayo ng peace po, ng yung sa Bisaya pa, kalinaw, no? Kasi sabi po niya, only Jesus can give us peace, the peace that passeth all understanding. Yun po. Kasi ang peace of mind po, hindi mo po yan mabibili kahit saan. Sa Panginoon lang po natin ito matatagpuan. Hallelujah. Then sa verse 3, sabi niya, He refreshes my soul, He guides me along the right paths for His name's sake. So pag ang Diyos po natin ay magiging, ay siyang shepherd natin, nag-ubi po tayo sa Kanya, no? Nagpailalim po tayo sa Kanya. Sabi niya, He guides us, no, in the right paths. Tamang daan po ang ituturo ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo malilinlang dahil sapagkat po ay totoong Diyos. No? Ayaw ng Panginoon na mapariwara tayo. Kaya tamang daan po ang ating patutunguhan. Din sa
verse 4, sabi niya, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sinabi niya, kahit maglakad daw siya, sabi ng writer dito, kahit maglakad daw siya sa madilim, bali ang sinasabi dito, no, kagubatan ba, kabundukan o madilim na lugar. Sabihin na natin critical na lugar ang puntahan mo. Ako, naka-experience ako sa mga ganon. Critical na mga lugar, may mga issue na, may mga hold upper dyan na area, may mga rebelde, but I believe that God is with me. No, kaya mahalaga po ang magdasal tayo, no, i-clear natin ang mga bagay-bagay, then i-declare na that the blood of Jesus will cover us. Yan po ang ginagawa ko. Kahit ako naka-experience po ako, pero may kapayapaan po ako, may kapanatagan po ako na maglakad, no, na ako ay mag-isa dahil alam ko na may Diyos po, no, na hindi niya ako pababayaan. Ganun din po ang mangyayari sa iyo, kapatid, kung lalapit lang po tayo sa Panginoon. Kasi sinabi po sa Proverbs chapter 18 verse 10, sinabi niya na the Lord is a stronger power. The righteous run to it and will be saved. So meaning to say, ang Panginoon po pala talaga paglalapit tayo, talagang sigurado po ang security natin at secure po tayo, mga kapatid. Kahit gaano man ka-critical ang lugar ng daanan natin, magpasbay tayo, wala pong mangyayari sa atin dahil may mga anghel po na nakabantay sa atin. Hallelujah. Din sinabi niya dito, your rod and your staff, they comfort me. Yes, sa literal po na shepherd o pastor, kung na-observe po natin, na-experience natin, ako, na-observe ko ito, no? Kahit yung iba nga napapanood sa TV, gaya nito, ang iba sa internet, sa YouTube. Kung pastor ka, sa tingin mo na parang may lilihis na sheep o karnero, ginaakay mo yan, no? Ginahila mo yan through stick, yung tungkod po. Kasi ayaw niya mawala ang sheep na kung 100 dapat kumpleto siya. Talagang nag-cure siya, no? After siya sa welfare ng sheep niya na hindi masaktan, hindi mabali o ano man, mahulog ba. Ganun din po ang Panginoon natin. No, gusto niya panatag tayo, kampante tayo sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. Then, sa verse 5, sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Anong ibig sabihin nito? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Meaning to say, mga kapatid, kahit pa daming mga tao nga galit sa'yo, no? Siyempre, di maiwasan. Mayroon talaga yan. Kahit pa sabihin natin, totoo ka sa Panginoon. Pero may mga bagay-bagay talaga na gano'n. But, ang Panginoon ang gagawa ng paraan, no? Na hindi ka mapahiya sa harapan ng mga tao na may mga negatives, na mga issue para sa iyo. Ipakita niya, magiging testimony ka sa harapan ng mga tao na yon para maipakita kung ano ang kaibahan ng isang tao na nasa Diyos at wala sa Panginoon. Ganun po, mga kapatid. Din sabi niya, you anoint my head with oil, my cup overflows. Anong ibig sabihin nito? It is overflowing blessings po, mga kapatid. Kaya sinabi niya sa Malakay 3:3, no? Nabubuksan niya ang mga bintana at makita natin na grabe, umaapaw talaga na blessings. Ganun din po ang ibig sabihin nito. Overflows po.
Ibig sabihin, lagpas-lagpas po, limitless po, surpassing all limits po. Ganun po pag magbigay ang Panginoon ng biyaya sa atin. Kasi sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, He is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. Hallelujah, praise God. Din sinabi dito sa last verse, verse 6, sabi niya, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. Sabi niya, surely. Ano ibig sabihin ito, surely? Kinonfirm niya ngayon, no? Kinonfirm ngayon ng writer na ito, si King David, na sabi niya, sigurado talaga. At kasi siya mismo, na-experience niya. Kaya kinonfirm niya, surely, sabi niya. Meaning to say, conclusion po, mga kapatid. Kinunclude niya talaga, kinonfirm niya talaga, surely, your goodness and love will follow me. Goodness and love ng Panginoon. When we say goodness and faithfulness, gaya ng isang awit, no? Your goodness and faithfulness, ang goodness po ng Panginoon. Ano ba yung mga goodness na yan? Name everything. Gaya ng isang Bible verse, sinabi ng Bible verse sa Matthew, sa book of Matthew, sabi niya, chapter 6:33, sabi niya, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Sabi niya, surely your goodness and love will follow me. No, ang goodness ng Panginoon, the righteous of God. No, ang lahat, kung ano man yan, goodness ng Panginoon. Could be a financial, nandoon, na papasok na lahat, package na yan. Then sabi niya, and love will follow me. Susunod lang sa atin. Kung gawin nating shepherd, si Jesus na ating Diyos. And sabi na, all the days of my life. All the days of my life. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Meaning to say, walang lal po, no? Na mag-hold siya kahit isang segundo. All the days of my life. See, 24/7 po, andyan. Andyan po ang goodness, ang love ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon. 24/7 po. Security andyan. No, ang pag-care ng Panginoon andyan po. 24/7 po. Walang lal po, hindi man lang siya ma-hold ng isang segundo, kundi 24/7 po andyan. 360 po nakabantay ang Panginoon para i-bless tayo, i-care tayo, arugain tayo. Ganon din po ang isang pastol para i-care niya ang kanyang tupa dahil after siya sa welfare ng kanyang tupa or sheep. Ganun din po ang Panginoon na shepherd natin. Welfare siya. No? After siya sa welfare natin. Din sabi niya, and I dwell in the house of the Lord forever. Because of that, mga kapatid, dahil na naging testimony at na-experience natin ang pagka-shepherd ng Panginoon, dapat balikan natin siya. No? Paano natin balikan siya? To praise God, to worship God, sambahin siya, pag-serve sa Kanya, at paggawa na ayon sa Kanyang kalooban. No? Kasi ang Panginoon ay all-knowing, supreme siya. No? Ang Kanyang pagka-Diyos dapat i-recognize natin, i-acknowledge natin. Hallelujah, praise God. Naway sa konting panahon, no, may nakukuha po tayong aral, particular po sa Book of Psalm 23, kung saan po ay naisulat po ito ni King David dahil sa kanya pong buhay ay nangyayari ito, no, parang testimony. At ito po'y nangyayari sa bawat isa sa atin. Kahit nga po ako ay na-experience po itong buhay, napakasarap po pag
'pag ang Panginoon po, si Kristo Jesus po ang gawin nating shepherd, 'no, sa ating buhay, sa lahat ng problema, peace of mind, sa lahat-lahat po ng, mga struggles, trials, bago pa man ang lahat ay unahin po natin lapitan ang ating Panginoong Diyos. At lahat po ng ito ay masumpungan. Hallelujah, praise God. God bless us all.